This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko pong muli ang ating passage sa English, Mark chapter 10, verses 13 to 16. So, ganito po ang sinasabi. Mark 10, verses 13 to 16. Okay. And they were bringing children to him so that he might touch them, and the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all." And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands upon them. So this is the word of the Lord. Praise be to God. Okay. So nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral ng Family Code of the Scriptures. And ang title ng ating message this morning is, How does Jesus see our children? How does Jesus see our children? Habang pinag-aaralan ko po yung ating text for this morning, and I've been reviewing yung magiging mga passages natin at saka sermons natin for the following month. I must say po, and I must admit na these past 2 weeks have been a roller coaster of emotions. Una, dahil siguro nabalitaan natin, pinatay noong September 10 ang isang outspoken conservative Christian na si Charlie Kirk. At dahil sa kanyang pagmamahal sa mga kabataan at pananalig sa Diyos, and dahil na rin sa kanyang political views, he was assassinated sa isang campus sa Utah. Isa sa mga events nila. And in broad daylight, ginawa yun. So, kitang-kita na lahat. Pangalawa, just recently, isa sa mga favorite Reformed preachers ay namatay. Noong Friday, September 26, pagkatapos tawagin ng Panginoon sina R.C. Sproul, si John MacArthur just a few weeks ago din, siya naman, si Voddie Baucham. Tulad ng iba, napapaisip ako with these events. No? Mukhang dahan-dahang tinatawag po ng Panginoon ang kanyang mga alagad. When we think about discipleship, when we think about bearing our cross, dito talaga nagtatapos ang pagbubuhat ng ating krus sa kamatayan. Nung pinag-aaralan ko itong passage natin, I came across sa Facebook feeds ko na isang quotation from Erica Kirk, yung naulilang asawa ni Charlie. At sabi po niya, pakinggan natin ang kanyang sinabi, "I am responsible for the childhood memories that my little ones will carry for a lifetime. And the thing is, the moments that turn into memories will either point them heavenward or weigh them down with burdens they were never meant to carry. The way I speak, the patience during interruptions, and finding joy in the day of the Lord has made all of this is not just forming memory. It's also forming character for them." And so, obviously, my children will not remember everything, and neither will I. But they will remember enough. Enough to know what kind of God I showed them with my life. Meron po silang dalawang anak ni Charlie. Bilang isang Kristiyano, sinasabi po niya dito sa kanyang Instagram post na accountable siya sa Panginoon.
kung paano niya pinakilala ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lamang sa loob ng bahay, pati rin sa labas. At sa pamamagitan ng kanyang mga tinuturo, sa kanyang mga kilos, sa kanyang halimbawa. Kaya nga sabi niya, they will remember enough to know what kind of God I showed them with my life. Bagamat hindi po lahat sa atin ay may experience sa pagiging magulang, lahat tayo dito naging anak. At may pagnanais tayo na sumunod din at maging tapat sa ating Panginoong Jesus. These past few weeks, pinag-aralan po natin ang family code of the scriptures, and we spent some time in studying God's Word regarding doon sa nature ng marriage at saka yung roles ng kalalakihan, mga kababaihan in this special relationship na binigay sa atin ng Panginoon. Today and in the following weeks, pag-aaralan naman po natin ang godly parenting at ang role ng ating mga anak in God's plan for the family. Dito po sa Mark chapter 10, ang tema ng pamilya ay bahagi po ng mas malaking pag-aaral ukol sa discipleship o pagsunod kay Kristo. Hence, pinapakita natin kung paano tayo sumusunod kay Kristo, kung paano tayo tumutugon sa Kanya sa pag-alaga at pag-train ng ating mga anak. And so we can say that we are disciples when we train our children properly in the fear of the Lord. Yun nga yung sinasabi din kanina, di ba? Sa psalm reading natin kanina, nung nagsimula ang ating worship service. And so, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister po sa atin ang salita ng Diyos, such that makilala po natin siya bilang mabuting ama na lubos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Nawa bigyan din po tayo ng karunungan upang tanggapin ang kanyang biyaya na may kababaang loob at buong pasasalamat para makatugon tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning, ang magiging tanong po natin sa scriptures, dito sa Mark chapter 10 verses 13 to 16 ay, how does Jesus see our children? How does Jesus see our children? Yun din yung ating title. Which leads us dito sa ating passage. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 10, verses 13 to 14. Ganito po ang sinasabi. And they were bringing children to him so that he might touch them, but the disciples rebuked them. And when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Ang ating passage po ay nasa, pag tinignan po natin yung ministry ng ating Panginoong Jesus, nasa last 1.5 years na tayo ng kanyang paglilingkod. It means na malapit na po siya. He is gearing towards his death. Kasi 3 years lang naman ang ministry ng ating Panginoon. And right now, he is slowly making his way sa Jerusalem. Bagamat hindi binanggit ni John Mark, yung writer ng ating aklat, kung saan at anong oras nangyari itong account na ito, we can assume na nangyari ito ng may araw pa. Kasi ang daming pumuntang mga magulang doon sa bahay na kinaroroonan nila, nakapaglakad pa sila, tapos may mga dalang mga bata. So, they wouldn't be able to do that kung madilim na, kung gabi na. And so dito, sabi dyan, they were bringing children to him. Noong panahon po nila, it was customary na dalhin ang mga bata sa isang rabbi or sa isang matanda at propeta para i-bless. At malamang dahil narinig nila na pumunta ang Panginoong Jesus sa kanilang bayan, isang dakilang propeta, isang mangangaral, isang nagpapagaling, lahat ng magulang nakarinig, lahat ng mga kapatid at guardians ay narinig na nandun siya sa kanilang bayan, kaya nagsipunta sila kung saan siya naroroon.
At dinala nila ang mga bata sa kanya. At napakaraming bata. It's interesting dahil ang salitang ginamit ni Mark dito sa original language ay isang general term para sa mga bata. Marami kasing salita sa original language sa Griego tungkol sa bata. Merong sanggol, merong mga bata na naglalakad na. So, may iba't iba silang mga terms para doon. Ang ginamit na term dito ni Mark ay yung general term. Regardless kung ito ay sanggol o batang naglalakad o malaki na. Pero when we compare it sa Luke 18:15, ang salitang ginamit po ay they also brought unto him infants. So ibig sabihin, hindi lamang mga bata na 6 years old or 7 years old ang dinala nila, pati mga sanggol. Babies, nasa breastfeeding stage, helpless and needy. Dito sa ating passage, pagkatapos po ibigay sa kanyang mga bata, anong sabi? He took them in His arms. Tulad ng isang ina na yung pagkakahawak niya sa kanyang baby na parang nagpapadodo o nagpapa-breastfeed. Ganun ang pagkakabuhat ni Jesus. Ganun yung description sa original language. So dinala nila ang kanilang mga babies, pati na rin ang mga naglalakad ng mga bata para basbasan niya. Pero, nung makita ito na nagpupuntahan yung mga magulang at saka yung mga matatanda kasama yung bata, anong ginawa ng kanyang mga alagad? Verse 13, nang makita nila yung mga magulang, sabi dyan, but the disciples rebuked them. Sa Tagalog po, ang salitang ginamit ay pinagwikaan sila ng mga alagad. Medyo nawawala sa translation. Pero pag tinignan natin yung original language, ang salitang rebuke ay kapareho po ng salitang ginagamit kapag ang Panginoong Jesus ay nagpapalayas ng demonyo. It's a strong word. Tinataboy. So parang parang tinarato ngayon ng mga alagad na parang masamang espiritu yung mga magulang. And it's funny kapag binasa ng ganun. Pinagalitan ng mga alagad, tinaboy nila ang mga magulang at matatanda, pati na rin ang mga bata. Bakit nila ginawa yun? Probably, malamang tingin nila na naaabala ang Panginoong Jesus. He came into this house malamang dahil kararating lang nila, they came from a journey, malamang pagod. Or iniisip nila na He is preparing for someone important, hindi naman kayo masyadong importante, dyan lang muna kayo sa labas. Or wag muna kayo. At the same time, malamang iniisip din nila, masyadong importante si Jesus para sa mga ganyan bagay. Kung babalikan po natin ang Mark chapter 9, verses 36 to 37 lang, kung uurong lang tayo ng konti, makita po natin doon pa lang, tinuruan na sila ng Panginoon tungkol sa mga bata. Pakinggan lang natin ang sinabi niya tungkol sa mga bata. And so dito sa Mark chapter 10, this is the second time na pinagpala niya ang mga bata. 2 beses niya ginawa ito. Sa Mark chapter 9, sabi po niya, taking a child, he set him before them, and taking him in his arms. So nilagay niya malamang, kinandong niya, and he put it, tinabi niya sa kanyang sarili ang bata. At ano sinabi niya sa kanila? Verse 37, whoever receives one child like this in my name, receives me. And whoever receives me does not receive me, but him who sent me. Dito sa Mark chapter 10, this is the second time na nagturo siya tungkol sa mga bata. Pangalawang beses na niyang ginawa ito. Pangalawang beses niyang tinanggap ang mga bata sa kanya.
So that we can see here na ang mga bata para sa Panginoong Jesus ay special. And He's doing something important by receiving the children. At yung kanyang mga alagad, they should have paid attention already. Kasi, sila lang yung nagalit, pero nagalit pa ang Panginoon. Hindi sa mga bata. Dapat dito sa ating passage, alam na nila. Pero anong ginawa nila? They did not learn their lesson. Tinaboy nila. Ngayon, kung tayo yung mga magulang ng panahon nila, imagine natin nandun tayo sa eksenang yun. Sabihin natin nandito. Nandiyan ang Panginoon sa isang tabi, nakaupo, nagpapahinga. Tapos biglang pumasok yung mga magulang, dinagsa sila ng mga magulang at saka mga bata. Tapos kasama tayo doon sa mga magulang, tapos bigla na lang tayo hinarakan. Ops, dyan lang kayo, sabi ng mga alagad. Kung kasama natin, kung tayo yung mga magulang ng panahon nila, ano kaya ang ating iisipin? Kung tayo nakatanggap ng pagtataboy mula sa mga disciples, at kasama natin ang ating anak ng panahon yun, mga anak, sabihin natin, ano kaya ang ating mararamdaman? At tinataboy tayo, palabas. Malamang magtataka tayo, di ba? Bakit? Last time naman, umubra. Pinagpala naman niya. Nandun ako, no? Sa Mark chapter 9, nandun ako, pinagpala niya ang mga bata. Kaya nga dinala ko ngayon yung mga anak ko. Bakit ngayon hindi umubra? Probably madi-disappoint din tayo. Ay, ganun. Hindi na pwede. Or probably magagalit din tayo. Bakit parang ang feeling ko, tinataboy ko, parang masamang espiritu ba ako? Masamang espiritu ba anak ko? And yet sometimes, ganito pong ginagawa natin sa ating mga anak. Ganito ang ginagawa natin sa mga bata. Tayo pa po ang humahad lang para makalapit sila sa Panginoon. It can be intentional and it can be unintentional. Sabi ng Panginoon dito, permit the children to come to me. In the positive yun. Pahintulutan nyo silang lumapit sa akin. Pero sometimes tayo pa ang number one na hindi, didiretsuhin ko na. Tayo pa mismo ang number one na hindi gumigising ng maaga sa araw ng Panginoon. Sa araw ng pagsamba. Kesyo, nagpunta ng Okada kahapon. Hindi ko alam kung sino pumunta ng Okada ha. Inaasong ko lang. Kesyo nagpunta ng Okada kahapon o Resorts World. Kesyo nag-family reunion kahapon at late umuwi. Kesyo nagpuyat kasi nag-movie marathon. O nag-birthday party kasi kasama ang mga pinsan at mga kaibigan. Kesyo maraming ginawa nung Sabado. Ngayon lang magpapahinga. Maraming kesyo. Alam po natin bilang mga Kristiyano, bilang isang katawan, may commitment po tayo sa harapan ng Panginoon. And it is a Christian obligation dahil may commitment tayo na we have covenanted to meet on this day as one body. Therefore, dapat lahat ng regular na gawain, tinapos na natin sa unang 6 na araw. At hindi dapat natin binabump off ang araw na ito. Dahil ito ang araw na kung saan we have covenanted to meet with our God and to praise Him and bless Him. Binigyan po tayo ng Diyos ng karunungan at oras para i-manage ang ating gawain at ating mga stress at lahat ng kailangang ihanda, hindi para makagawa po ng mga excuses para ma-bump off ang araw ng linggo. Ang ating mga anak,
Isip natin tahimik lang sila. Kadalasan hindi nila sinasabi sa atin kung ano yung mali sa atin. Pero nakikita nila ang mga bagay-bagay at kung paano natin interpret ang mga bagay-bagay. At alam nila ang ginagawa natin. Bagamat hindi sila nagsasalita. May kasabihan nga po tayo, diba? Sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. So sa ating mga ginagawa, what are we telling them? We are telling them, mas mahalaga ang ibang bagay, mas mahalaga ang Okada o Resorts World, mas mahalaga ang trabaho, mas mahalaga ang pamilya, ang family reunions, mas mahalaga ang movie marathon, mas mahalaga ang birthday kaysa sa Diyos. Kasi ganun ang pagkakaayos natin sa ating buhay. So ganun ang sinasabi natin sa kanila. Kumbaga, sinasabi rin natin na abala lang ang Diyos sa mga plano natin. So huwag tayo magtataka kung lalaki sila na ang interpretation nila walang kwenta ang Diyos. Kasi tayo mismo, tinataboy natin ang ating mga anak. And yet we see here in the New Testament a positive command to permit the children to come to Him. Tayo pa ang humahadlang sa paglapit nila sa Panginoon, imbis na ilapit natin sila sa Kanya. And this is wrong, mga kapatid at kaibigan. This is wrong. At pinapakita sa atin ng passage ngayon na hindi natuwa ang Panginoon sa ginagawa ng Kanyang mga alagad pa. Kanyang alagad pa ang gumawa. How does Jesus correct this? Sabi sa verse 14a, "But when Jesus saw this, He was indignant." Gusto ko yung ginamit sa Tagalog kanina. Lubha siyang nagalit. Strong word, actually, ito sa original language. May halong disappointment at galit sa Panginoong Jesus nang makita niya ang ginagawa ng kanyang mga alagad. At sabi ng Panginoong Jesus, tuloy natin sa verse 14, sabi nga niya, after siyang magalit, "Permit the children to come to me, do not hinder them." Ayun, magkasabay ang positive na command, "Permit the children to come to me." And then in the negative, sabi niya, "Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." Huwag niyo silang pagbabawalan. So in the positive, sabi niya, "Permit the children to come to me." Halika, lapit kayo. Ang pahintulot na ito para sa mga magulang. Yung negative, huwag niyo silang pagbawalan, ito ay para sa kanyang mga alagad. Kasi nga, sila dapat ang mga ambassadors. Sila ang dapat na kumakatawan sa Panginoong Jesus. Sila ang dapat na kumakatawan sa biyayang natanggap mula sa Diyos. Kaso sa ginagawa nila, para silang mga kaaway, mga tulisan. Wala silang pinagkaiba po sa mga matatanda sa Israel na pinabigat ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yun nga yung kinagagalit ng Panginoon sa mga matatanda, sa mga Pariseo at Saduceo. Dinagdagan nyo ng pabigat ang pagpasok ng kaharian. Imbis na tulungan nyo yung mga tao, nagiging pabigat pa kayo sa mga dinagdag nyong mga utos at mga tradisyon. Bakit po huwag pagbabawalan lumapit ang mga bata? Observe po natin lang ang pagkakasabi ng Panginoon. At dito po sila nagulat sa kanilang narinig sa Kanya. Sabi niya, bakit sila huwag pagbabawalan? For the kingdom of God belongs to such as these. Sa Tagalog, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ano kaya ibig niyang sabihin? Sa Lumang Tipan po, ang konsepto po ng kingdom of God or kaharian ng Diyos ay isa itong paparating na kaharian. Ang purpose nito ay upang ilagay ang lahat sa tama.
Alam naman natin, ever since the book of Genesis, ay everything went wrong. Wala na sa tama, wala na sa hulog ang mga bagay. And so, it is only that when the kingdom of God comes that everything will be put aright. Hindi lang yun. Maghahari ito magpakailanman sa langit at lupa. And so, lahat ng kaharian ng tao, makikita natin, dahil sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ay may wakas. Darating ang araw na tatanggalin sila ng kapangyarihan at matatapos din sila. Ngunit anong mananatili? Anong matitira? Anong mananaig? Tanging ang kaharian ng Diyos. Hindi ito magigiba, hindi ito mabubuwal, sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang hanggang kapangyarihan. At hindi ito lilipas. Maraming komentary po ang naisulat na ang tinutukoy daw po ng Panginoon dito ay childlike faith. Malamang narinig na natin yung mga ganong klaseng expressions at interpretations. Ngunit kung susuriin po natin ang kanilang kultura, they were expecting the kingdom to come in power. Magkakaroon po ang expectation ng mga Israelita at mga matatanda ay makapangyarihan ang pagdating ng kahariang ito. Political, military, yun ang expectation nila. Grandiose ang pagdating ng kaharian. Bombastic, sumasabog sa kapangyarihan. Sa Mark 8 and 9, nauna nang ipahiwatig ng Panginoong Jesus ang kanyang kamatayan. At tinuturing nila siyang hari. Pero anong narinig nila? Kapag narinig mo na ang Mesiyas ay mamamatay, anong maririnig mo? Para sa kanila, ang narinig nila ay ganon. Kailangang matalo ang hari at mamatay. So para sa kanila, ang kamatayan ni Jesus ay hindi tagumpay. Hindi katagumpayan. Kundi pagkatalo. Tapos ngayon naman, sinasabi ng Panginoon, para kanino itong kaharian? Darating daw ang kaharian sa mga tulad ng mga sanggol at bata? Ha? Bakit ganon? Paano kami mga matatanda? Paano na? Pag tinignan po natin ang ating mga pamilya at tinignan ng mga bata, sila po yung mga maiingay. Diba? Sila yung magugulo. Sila yung mga walang filter ang bibig. Walang filter yan. Tatandaan ko yung isang kwento ng office mate ko nun. Dinala niya yung kanyang anak sa office. Tapos kausap niya yung boss namin. Tapos nandun yung anak niya. Biglang sinabi ng anak niya, "Mami, ba't ganito ang office niyo? Pangit naman." Walang filter, di ba? Hindi malaman ng office mate ko kung anong gagawin niya. Kung aalis na lang siya, tatakpan niya yung bibig ng anak niya o nakaharap yung boss nila. Walang filter ang mga bata. Ganun talaga ang innocence nila. Hindi lang yun. Sila yung mga makalat, di ba? At baliwala lang sa kanila na tumutulo ang kanilang mga uhog. Di ba? Naglalaro, tutulo ang uhog, pagtatawanan pa nila. O tutulo ang kanilang mga laway, tatawa lang sila. At the same time, dahil makukulit sila yung mga nakakapagod alagaan. At minsan nakakainis. Dahil sabay-sabayan. Inaantok ka na, pagod ka na, sila pa yung iyak ng iyak. Yun pala ang kailangan lang, change of environment. Lahat ng magulang dumaan dyan. Natitest ang patience natin sa kanila. Meron nga po tayong kasabihan. Diba? Ang mga bata ay hindi dapat sumasali sa mga usapan ng
matatanda. Sa English, children are to be seen and not heard. Tapos dito sa ating passage, ang larawan daw ng kaharian ay mga bata. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Actually, this is a picture of grace. The grace that flows from the kingdom. Ganito yan. Tanong lang. May capacity po ba ang mga sanggol at mga bata na alagaan ang kanilang mga sarili? Wala, di ba? Kaya nga kailangan turuan sila eh. Kaya kailangan gabayan. Tayo mga magulang, tayo mga matatanda ang may tungkulin na alagaan sila. They are weak and needy. Pangalawa, may capacity po ba ang mga sanggol na ingatan ang kanilang mga sarili? Yan nga yung mga, at saka yung mga bata, yan nga yung mga umuuwi ng may malalaking sugat di ba? Tandaan ko si Kyle, nagsakaka-slide niya noon, nung kinder siya, buwi ng may, ng tuguan dito sa may ilalim ng kanyang hita Yak pa siya nung makita niya pero hindi siya umiiyak habang naglalakad. Nung magulat lang yung mami niya, bakit may sugat ka dyan? Bigla siyang umiyak. May capacity ba sila na ingatan ng kanilang mga sarili? Wala rin. Maglalaro lang yan ng maglalaro. Tayo pa nga yung masyadong alala Pag nasugatan, pa-injection ng anti-tetanus. Kung ano-ano na papa-inject. Let's take it a notch higher. May kakayahan ba silang tanggapin ang kaharian? Naiintindihan ba nila ang kaharian? Naiintindihan ba nila ang katubusan at kaligtasan? Paano nila tatanggapin yun? Meron ba kakayahan? Wala. And so this is a picture of neediness, of powerlessness and vulnerability. Babies cannot care for themselves, they cannot feed for themselves, they cannot earn a living in this world, nor can they earn a place in society or a kingdom so that they can be important and play along with the adults, with the big men and women in this world. Wala silang lakas at kapangyarihan, walang kakayahang tanggapin ang kaharian. At dahil wala silang kakayahan at natanggapin ang kaharian, it is God's grace made available for them. Lahat tayo tulad ng mga bata. Walang tayong kakayahan, walang kapangyarihan na iligtas ang ating mga sarili. Yun yung totoo. And so how does Jesus see our children? Number 1, verses 13 to 14. Jesus teaches that our children have a place in the kingdom. Sasabihin natin, ginamit niyang model, yes. Pero at the same time, pangalawang beses na niyang tinanggap ang mga bata. Central sa pagtuturo ng Panginoon ang mga bata. Central sa kaharian ng mga bata. Jesus teaches that Jesus teaches that our children have a place in the kingdom. Hindi lang matatanda. Pati mga bata. The kingdom reveals, mga kapatid at kaibigan, that our children can be saved. It is a kingdom in which they will hear the word of God. It is a kingdom where they are cared and prayed for. It is a kingdom na maaari silang tumanggap ng pagpapawalang sala at kapatawaran. Na maaaring mabago ang kanilang mga puso at buhay. It is a kingdom that tells us that they belong to God, that they have a place in His kingdom, that they are under His rulership. At nais niya na makakilala ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, ang ating mga students sa Kanya. Ganun ang pinakita ng Panginoong Jesus. And that is what God is like. Jesus is revealing it to His people, that this is who God is. He is a loving God. Mahal ng Diyos ang mga bata, kaya nais niya na ilapit natin sila sa Kanya.
Noong bata po ako at nag-a-attend po ako ng Sunday School, may tinuro sa amin na awitin po ang teacher namin noon. Malamang siguro yung iba sa atin ay natatandaan ito. Maganda rin na ituro ito sa mga bata, no? Ang title ng kanta ay magiging familiar sa atin kasi sa first stanza lang mismo, maiintindihan na natin, makukuha natin agad. Ganito yung kanta. Jesus loves the little children, all the children of the world, red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Simpleng-simple, and yet rich in theology. Because Jesus teaches us that He loves our children and that our children have a place in His kingdom. As Christian parents, as those who follow Christ, those who are disciples, ano po ang ginagawa natin actively para ilapit sila sa Panginoon? Pag-isipan natin mabuti kung paano natin sila nilalapit. Alamin natin kung paano natin sila inilalayo at i-correct natin yun. Isipin natin actively paano natin sila inilalapit sa Panginoon. At home, question, do we read the Bible to them and with them? Do we explain it to them pag may tanong sila? O dinidismiss lang natin sila? Okay na yan. Kung anong nasa isip mo, yun na yun. Do we pray with them? Mama, Papa, samahan mo naman ako. Mag-pray tayo, may problema ako ngayon. Or do we pray for them? Nung first day of classes ni Julia, nung papasok siya kasi ano na siya hindi na siya purely online. Hybrid na siya. So may mga araw na kailangan siya pumunta sa school. Yung first day of classes nila, pumunta siya sa school. And syempre, although ako yung tatay, pero hindi ko pinapakita na may anxiety din ako. I prayed for her sa pagpasok niya. Do we pray with our children and do we pray for them? Binibigyan ba natin sila ng mga responsibilities at mga opportunities para makasunod sila sa ating mga tinuturo? O baka hinahayaan na lang natin sila na kapag nakita natin magulo yung gamit nila, sige, hayaan mo na. Ako na lang mag-aayos niya mamaya. Minsan, sa pagiging mabait ng magulang, it becomes a fault. Dahil imbis na matuto ang ating mga anak ng mga skills sa mga maliliit na bagay, paano sila pagkakatiwalaan sa malalaking bagay? Paano sila matututo? Paano rin sila makakasunod? At paano sila later on matututong disiplinahin ang mga anak nila kung hindi tayo mismo tuturuan natin sila ng mga disiplina sa maliliit na bagay? Meron akong alam na isang military person na pinagsalita siya sa commencement exercise or sa graduation ng isang high school, ng mga high school students, or college rather, hindi siya high school, college. At isa sa mga topics niya, sabi niya, ang paghahanda para sa buhay ay hindi nagsisimula sa school, nagsisimula yun sa bahay. Sabi niya. Why? Specifically, makikita mo kung handa ang bata sa buhay kapag early in the morning, pagkagising niya, inayos na niya ang kanyang kama. Ibig sabihin, nakahanda na siya sa araw na yun. Yun yung sinabi niya. O nga naman, pag iniwan mo yung kama mo ng magulong-magulo at inuna mo na yung ibang gawain, may iniwan ka pa rin. So, ibig sabihin, ikaw yung tipong kalat.
iniiwan mo yung mga bagay-bagay nang hindi nakaayos, meron pa rin natitira. Kahit na ginawa mo na yung dapat mong gawin, may natitira. Yung mga dapat na nauuna, hindi mo inuna. Takes discipline. At the same, hindi lang sa bahay, pati sa labas. Sinasamahan ba natin sila? Especially sa panambahan. Meron akong alam ng mga magulang na inaasa ito sa iba. Gumagawa ng ibang bagay, o kayo na lang magdala sa aking anak sa panambahan. Kasi mayroon pa akong ibang tatapusin dito. At least ang aking mga anak nakakakilala sa Panginoon, pero ako, okay lang ako dito, tatapusin ko yung dapat kong tapusin. As if mas importante yung dapat natapusin sa araw ng Panginoon kaysa doon sa panambahan. So again, ano ang message na binibigay natin sa ating mga anak? Huwag naman po natin sana iasa sa iba ang pagtuturo at pangangaral ng pananampalataya sa kanila. Sa atin manggagaling yun. At tayo magiging accountable, tayo ang may pananagutan yan sa Panginoon. Hindi po ang iba. Sa ating ministry naman, I have recently reviewed po yung Sunday School lessons ng children ministry natin para sa 4th quarter. At natutuwa po ako dahil bukod sa mayroon pong structure na ito, mayroong objective rin kung paano makikilala ng mga bata ang Panginoon. Although marami akong binigay na comments kay Shekinah at saka kay Jovi, I hope na matapos natin ito and then mape-present po namin in time para sa general meeting po natin. Para up to date po ang buong church doon sa ministry direction ng ating mga bata. And so we will present this, yung more details sa ating general meeting. Pero excited po ako sa kanilang mga plans at kung anong magiging ambag ng ating church para active tayong lahat sa direction na ilapit ang ating mga bata sa Panginoon. Punta tayo po sa verses 15 to 16. Pagkatapos nilang dalhin po ang kanilang mga anak sa Panginoon, tinanggap niya ang mga bata. And He receives them, they who are weak and needy na mga bata. At ano daw, anong nangyari sa verses 15 to 16? Ganito. Truly I say to you, ganito sinasabi ng scriptures, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Sabi ng Panginoong Jesus. And He took them in His arms and began blessing them, laying His hands on them. So dito sa dalawang verses na ito, Jesus is telling us how we should receive the kingdom by the way He sees our children. May mga nagsasabi na ganito raw ang interpretation ng passage. Maging tulad tayo ng mga bata na pakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesus. So maging humble tayo tulad nila. Ganong kadali. Not quite. Ganito kasi yun. Sino po sa atin ang nakamit na, ito na. Sino sa atin ang nakamit ng bata na humble? Yung bang batang humble? Ako sasabihin ko sa inyo, mga anak ko hindi humble. At sa mga bata natin dito, wala pa akong nakikita humble. Hindi ko sinasabi na mayabang sila. Pero wala sa nature po kasi ng bata na maging humble. On the contrary, mas madali sa kanila na maging selfish. Yun yung nature nila na it's all about me. At possessive sila, it's all about mine. Mapapansin natin paglaruan nila, Daddy, paalisin mo na yan. Bakit? Kasi nilalaro niya yung mga toys ko eh. Nagugulo eh, nawawala. Baka kunin niya toys ko. Ganun yung sa akin ni Kyle. May kapitbahay kami.
Pwede paalisin na. Kinukuha yung toys ko. Possessive sila. At very assertive sila kung ano yung rights nila. Lalo na yung mga competitive na mga bata, hilig nilang ipagmalaki rin ang kanilang achievement. Meron po akong estudyante sa piano. Nalaman niya na siya lang yung estudyante na nakalagpas doon o nakabuo sa piyesang yun ng isang upuan. Samantalang, yung ibang mga estudyante ko nahirapan doon sa piyesa na yun. Siya nalaman niya na one try lang. Nung malaman niya, sa mga susunod na lessons namin, laging tinatanong ako, sino pa ang mga estudyante mo na nakatutog nito ng mabilisan? Parang gusto niyang sabihin ko sa kanya, hindi, ikaw lang. Gusto nilang paulit-ulit na naririnig at ipinagmamalaki ang kanilang achievement. So I don't think na ang mga bata ay humble. And therefore, I don't think na ang passage na tinuturo sa atin ay tungkol sa humility. Bantayan po natin ang takbo ng passage. Mapapansin natin dito na ang mga bata ay dinala ng kanilang mga magulang kay Jesus. Tapos, binuhat sila ni Jesus para basbasan. Walang ginagawa yung mga bata. At wala rin silang magawa. Precisely because they were helpless. They couldn't do anything. And Jesus is talking about grace when the kingdom is revealed. It is about yung kanyang kagandahang loob. So ganito ngayon ang pagkakasabi ng Panginoon sa verse 15 doon sa negative negative prohibition or negative command. Sabi niya, truly, or amen, or surely, it is done. O mangyari ang bagay na ito. Yun yung ibig sabihin ng truly. I say unto you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. Kung hindi raw natin makikita ang sarili natin na walang kakayahan at nangangailangan ng tulong, tulad ng mga bata, yun yung punto niya dito. Kung hindi natin makikita ang sarili natin na walang kakayahan, walang kapangyarihan, at nangangailangan ng tulong tulad ng mga bata, hindi raw tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So Jesus was giving them actually a warning na walang makakapasok sa kaharian kung iniisip po natin na posible tayong makakapasok tayo sa kaharian nang dahil sa ating kakayahan, nang dahil sa ating katalinuhan, nang dahil sa ating kalooban at kapangyarihan. Kasi kung gano'n ang tingin natin, hindi natin kailangan ang biyaya ng Diyos. Aasa lang tayo sa ating sarili. Pero sabi niya, walang makakapasok sa kaharian nang dahil sa kanilang kakayahan, sa kanilang katalinuhan. Kung tutuusin nga hindi mo nga mabuhat ang sarili mo papunta kay Jesus kailangan dalhin ka pa sa Kanya Like children, you are weak and needy. You cannot provide for yourselves clothes. You cannot even wash yourself or purify yourself in His presence. Yun yung ibig niyang sabihin dito. It is only by grace alone that one enters the kingdom. Matatandaan po natin, early in the ministry of Jesus Christ, sa Matthew chapter 5, nang tumayo siya sa harapan ng madla at nagturo. Sabi po niya sa Sermon on the Mount, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Blessed are the poor in spirit. And so, how does Jesus see our children? So verses 13 to 14, Jesus teaches that our children have a place in the kingdom. At saka sa verses 15 to 16, Jesus sees the children as examples of how to enter the kingdom. As examples of how to enter the kingdom. Pagkatapos niya ibigay ang babala, kinarga niya ang mga bata at pinagpala sila. Sa original language, itong pagkarga sa mga bata
ay ganito ang pagkakasabi, He put them into His bosom, or He took them into His bosom. Ibig sabihin, nilapit niya sila sa kanyang sarili. Tulad ng isang ginagawa ng isang ina. When we look at the good news, mga kapatid at kaibigan, saan po natin nakita na ginawa ito ng Diyos? Where He takes us unto Himself and blesses us. It is at the cross. Pakinggan po natin ang Colossians 1:21-22. Sabi po dyan ng scriptures, and although you were formerly alienated or nahiwalay and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. He has now reconciled you in His fleshly body through death. Napakabuti po ng Diyos. Tayo yung masama. Tayo yung mga patay sa kasalanan. Mga walang kakayahang tanggapin ng kaharian dahil tinuring natin siyang kaaway sa ating mga isipan. Ngunit, ano po ang kanyang ginawa? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, inilapit niya tayo sa kanyang sarili upang iharap tayo sa kanya ng mga banal, malinis, dalisay, walang dungis at walang kapintasan. Mga kapatid sa Panginoon, bahagi po ng ating pagsunod kay Kristo ang turuan at tulungan ang ating mga anak na sumunod din kay Kristo. That is what discipleship is all about. Because I was once led to Christ. Christ expects me now to lead my children to Him. Dahil tayo po ay kapwa tumanggap at tumatanggap ng biyaya ng Diyos, kailangan natin i-share ito sa iba, especially sa mga bata. Kasi ganun din ang ginawa ng iba sa atin. Kaya tayo nakakilala. Para sila naman ang makakilala kay Kristo. Hindi tama na sa atin nang gagaling ang paghahadlang sa kanila. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Sabi nga po natin, my family is my first ministry. Therefore, samahan natin sila at tayo mismo ang maglapit sa kanila sa Panginoon. Iwasan natin na ipagawa yun sa iba. Makikita natin kung ano yung ginawang mali ng mga alagad at kung ano ang binigyang pahintulot ng Panginoon dito sa account. Kung sino yung mga alagad, sila yung napagalitan pa. Sila yung walang dignidad. Pero yung mga magulang, dahil inilapit nila ang kanilang mga anak, sila yung mga pinagpala. Let's lead our families like a little church that it is supposed to be. And let's bring our children to the Lord. Because this is how Jesus sees our children. This is how our attitude towards our family should be. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakilang Panginoon. Tayo manalangin.